Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po sa bawat isa. Tayo po ay darako sa pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umagang ito. Pwede niyo po bang i-type kung okay lang po yung sound? Dahil medyo mahina po yung aking signal. Okay lang po ba yung sound? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Purihin ang Panginoon. Good morning sa bawat isa. Napakabuti ng Panginoon. Tayo umawit sa Panginoon. Hallelujah. Tulungang manatili. Awitin natin ito. Maging panalangin natin ngayong umagang ito. Itong awit na ito, tulungang manatili. Sa buhay ko'y laging dalangin na magamit niyo sa inyong gawain. Puso ko'y nagnanasa na higit kang makilala, Hari at Panginoon ng lahat. O Diyos, ito ang panalangin ko. Amen. Na maialay sa inyo buong puso at isip ko, buong lakas at buhay, Panginoon. Tanging sa inyo lamang ibibigay sa kalooban niyong banal. Tulungang manatili upang ako sa inyo hindi magkamali. O Diyos, ang tanging nais ko ay di na mawalay pa sa iyo. Jesus, ito ang samo ko. Minsan pa sa unahan, awitin po natin. Sa buhay ko'y laging dalangin na magamit nyo sa inyong gawain. Puso ko'y nagnanasa na higit kayong makilala, Hari at Panginoon ng lahat. O Diyos, ito ang panalangin ko. Amen. Na maialay sa inyo buong puso at isip ko, buong lakas at buhay, Panginoon. Tanging sa inyo lamang ibibigay sa kalooban niyong banal. Tulungang manatili upang ako sa inyo hindi magkamali. O Diyos, ang tanging nais ko ay di na mawalay pa sa inyo. Jesus, ito ang samo ko. Minsan pa sa kalooban niyong banal, sa kalooban niyong banal. Tulungang manatili upang ako sa inyo hindi magkamali. O Diyos, ang tanging nais ko, Amen, ay di na mawalay pa sa inyo.
Jesus, ito ang samuko. Jesus, ito ang samuko. Jesus, ito ang samuko. Hallelujah, glorify your name. Hallelujah. Oh, we give you glory. Panginoon, tulad po ng aming inawit, Panginoon, Lord, tulungan niyo po kami na makapanatili po sa kalooban ninyo. Maraming mga pakikipagbaka, marami kaming mga personal na silent battle, Panginoon. Kahit mga pastor, mga manggagawa, Panginoon, mga kapatiran ko po, O Diyos, na nakasubaybay sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Meron kaming mga silent battle na binabaka. Pero ngayong umagang ito, Panginoon, tulad ng aming inawit, tulungan niyo po kaming makapanatili sa inyo. Makapanatili sa inyo, Panginoon, sa inyong kalooban. Pinupuri po namin kayo, sinasambat, pinaparangalan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Purihin ng Panginoon. Good morning po sa bawat isa. Pagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay mag-aaral ngayong umagang ito. Ang ating pag-aaralan, ang ating pamagat ng ating pag-aaralan ngayong umagang ito ay Stay in the will of God. No? Manatili sa kalooban ng Diyos. Stay. Pag sinabing stay ay manatili sa Tagalog. Sa ibang kahulugan ng Tagalog ay huwag aalis. Okay? Stay in the will of God. Sabi sa Pilipos chapter 2 verse 13. I-type niyo po yung mga verse na sabihin ko para po makita rin po ng ating mga kapatiran na nanonood. Pilipos chapter 2 verse 13. Sabi po dyan, sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang para masunod ang kalooban niya. Kung mapapansin po natin, ang sumulat nito ay nagpapakita or ipinaparating niya dito sa mga taga-Pilipos na ang Diyos ang tanging makapagbibigay lang ng pagnanasa o pagnanais para masunod natin yung kalooban niya. Amen. Marahil sumusunod tayo sa Diyos, pero kapag sariling kalooban lang natin yung ating susundin, kakapusin po tayo. Kapos at kapos po tayo. Pero kapag ang kalooban ng Panginoon, yung pagnanais o yung pagnanasa na ibinigay sa atin ng Diyos, ang siyang nagbigay nito, masusunod natin yung kalooban ng Panginoon nang walang pagrereklamo o kumbaga bukal sa loob. Hindi ka nagtatanong, hindi ka nagka-question. Kumbaga kahit mahirap, kahit hindi maganda yung sitwasyon, mananatili ka pa rin sa kalooban ng Panginoon. Stay in the will of God. Sabi sa Pilipos 2:13, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagnanasa para masunod yung kalooban niya. Kaya pag sarili lang nating pagnanais, kakapusin po at kakapusin tayo sa pagsunod at minsan hindi tayo makakapanatili sa kalooban ng Panginoon. Gagawa tayo ng ating sariling kalooban. Aalis tayo sa kalooban ng Panginoon. Pero kapag ang Diyos ang nagbigay sa atin ng pagnanasa na masunod yung kanyang kalooban, sabi sa ating title, Stay in the will of God, makakapanatili tayo sa kalooban ng Diyos kahit napakaraming pagsubok. Amen. Kahit
ginugulo tayo ng mga silent battle natin. Kapag ang Diyos ang nagbigay sa atin ng pagnanasa na masunod ang kalooban niya, makakapanatili tayo sa kalooban ng Panginoon. Stay in the will of God. Amen. Kaya araw-araw ng ating buhay, lagi nating ipanalangin, Lord, tulungan niyo po ako, bigyan niyo po ako ng malalim na pagnanasa na laging makapanatili po sa kalooban ninyo. Na kahit mayroon kaming personal battle sa aking asawa, sa pamilya, sa mga miyembro, sa kapatid, Lord, tulungan niyo po ako makapanatili sa kalooban niyo. Tulad ng ating inawit, mga kapatid. Sa kalooban niyong banal, tulungang manatili upang ako po sa inyo hindi na magkamali. Amen. Stay in the will of God. Kahit dumaranas tayo ng maraming problema at pagsubok, minsan hinahatak ka ng mundo para akitin ka niya, para muling bumaksak. Stay in the will of God. Ngayon may pag-aaralan po tayo na kahit mahirap yung mga sitwasyon, nanatili sila sa kalooban ng Panginoon. Amen. Meron po tayong tatlong bahagi sa Biblia na kahit mahirap yung kanilang sitwasyon, hindi sila umaalis sa kalooban ng Panginoon. Nananatili lang sila doon kahit mahirap yung sitwasyon. Amen. Una po ay ang kalalagayan ni Apostol Pablo. Kahit hindi maganda yung sitwasyon niya, nananatili pa rin siya dun sa kalooban ng Panginoon. Parang nakasakay lang siya sa isang bangka na napakalakas ng alon. Kahit may bagyo, hindi siya umaalis dun. Panatag lang siya. Kahit gegewang-gewang yung bangka, okay? Kahit napakalaki ng alon, nandun lang siya sa ibabaw. Payapa lang siya, nasa kalooban pa rin siya ng Panginoon. Yun si Apostol Pablo sa Acts chapter 14 verse 19 to 20. Pakitype po uli para mabilis pong mabasa. Una po ay ang kalalagayan ni Apostol Pablo. Acts 14:19. Sa Gawa chapter 14 verse 19. Gawa 14 verse 19. Ano pong sabi dito? May mga Hudyong dumating mula sa Antioch na sakop ng Pisidia at Iconium. Kinumbinsi nila ang mga tao na kumampi sa kanila. Pagkatapos pinagbabato nila si Pablo at kinaladkad palabas ng lungsod sa pag-aakalang siya'y patay na. Pansinin niyo po ito ha. Verse 20. Pero nang paligiran siya ng mga tagasunod ni Jesus, bumangon siya at bumalik sa lungsod. Kinabukasan, pumunta silang dalawa ni Bernabe sa Derbe. Mga kapatid, itong Acts chapter 14 verse 19 hanggang 20. Ito po ay nangangaral po si Apostol Pablo at maraming bumabatikos sa kanya. Maraming gustong ipapatay siya dahil sa pangangaral niya patungkol sa Panginoong Hesus. At nung time na ito, na ang sabi dyan, sa verse 19, maraming mga Hudyong dumating doon sa Antioch, no? At kinumbinsi nila ang mga tao na kumampi sa kanila. Hinikayat nila yung mga tao na kumampi doon sa mga Hudyo para pagbabatuhin sina Apostol Pablo. At nung time na pinagbabato na sina Apostol Pablo, na hanggang sa siya, sabi dyan ay pinagbabato nila si Pablo, kinaladkad palabas, akalang siya'y patay na. No? Pinagbabato si Apostol Pablo at kinaladkad sa labas na akala nila ipatay na. Siguro lantang gulay si Apostol Pablo kasi nga gawa ng pagbabato. Pinagbabato si Apostol Pablo at ang ginawa, hinatak palabas ng lungsod na akala nga ay patay na si Apostol Pablo.
Pero nang paligiran siya ng mga kapatiran sa Panginoon, agad siyang tumayo. Amen. At ipinagpatuloy niya yung kalooban ng Panginoon. Ano po yun? Yung pangangaral ng salita ng Diyos. Pumunta sila sa Derbe ni Bernabe. Pero niyo yun, mga kapatid ko sa Panginoon, kakatapos lang ng pag-uusig, masakit pa yung katawan niya kasi nga akala'y patay na, nakalupasay, hinatak palabas ng lungsod na akala siya ay patay na. Pero yung kanyang kaisipan, kahit masakit, kahit pinagbababato siya, kahit akala'y patay na siya, pero yung kanyang isipan, Panginoon, mananatili ako sa kalooban niyo. Gagawin ko kung ano yung kalooban niyo. Kaya pagkatapos nun, mga kapatid ko sa Panginoon, akala'y siya'y patay na dahil siya'y nakatumba. Pero agad siyang tumayo. Agad siyang tumayo. Ano ang ginawa ni Apostol Pablo? Pumunta siya sa Derbe kasama si Bernabe at nangaral patungkol sa Panginoong Hesus. Hindi niya sinabi na, Bernabe, pahinga muna ako kasi napakasakit ng katawan ko. May mga pasapa ako. Akala nga nila patay na ako eh. Pwede ba mapahinga muna ako? Hindi, ang sinabi ni Apostol Pablo, pumunta agad siya doon sa Derbe at nangaral. Kahit hindi maganda yung kalalagayan niya, nanatili siya sa kalooban ng Panginoon. Hindi niya tiningnan yung sitwasyon ng kanyang katawan. Hindi niya pinansin yung sitwasyon ng paligid. Ang tiningnan niya, yung kanyang nasa kaisipan niya at ng kanyang nasa puso, na merong sumisigaw sa kanyang puso. Susundin ko ang kalooban ng Panginoon. Susundin ko ang kalooban ng Panginoon kahit mahirap. Mananatili ako sa kalooban ng Panginoon kahit mahirap. Amen. Kailangan manatili tayo sa kalooban ng Panginoon. Kahit hindi pabor sa atin yung sitwasyon, manatili tayo sa kalooban ng Panginoon. Si Apostol Pablo, hindi pabor sa kanya yung sitwasyon dahil yung kanyang katawan ay punong-puno ng pasa dahil sa pagbabato sa kanya. Maraming umuusig sa kanya, pero may sumisigaw sa kanyang puso. Mananatili ako sa kalooban ng Panginoon kahit mahirap ang sitwasyon. Amen. Amen. Acts chapter 21 verse 20. Acts 21 verse 10, Acts 21 verse 10. Acts chapter 21 verse 10. Pagkaraan ng ilang araw, dumating ang propetang si Agabus mula sa Judea. Verse 11. Pinuntahan niya kami at kinuha ang sinturon ni Pablo at itinali sa kanyang mga paa at mga kamay. At sinabi niya, ayon sa banal na Espiritu, ganito ang gagawin ng mga Hudyo sa Jerusalem sa may-ari ng sinturong ito, at siya'y ibibigay nila sa mga Hudyo. Nang marinig namin ito, kami at ang mga kapatid doon ay humiling kay Pablo na wag nang pumunta sa Jerusalem. Pero sumagot si Pablo, bakit kayo umiiyak? Pinahihina lamang ninyo ang loob ko. Nakahanda akong magpagapos at kahit mamatay pa sa Jerusalem para sa Panginoong Jesus. Mga kapatid ko, yung Acts chapter 21 verse 10. May dumating dito na si Agabus na isang propeta na binilinan niya si Apostol Pablo ayon sa Holy Spirit na ang dadanasin niya sa Jerusalem ay pag-uusig or kamatayan. Amen. Pero ang sagot ni Apostol Pablo, pansinin niyo po mga kapatid ko sa Panginoon, bakit ganito ang sagot ni Apostol Pablo? Sa verse 12, no? Acts 21 verse 12. Nang marinig namin ito, kami at ang mga kapatid doon ay humiling kay Pablo
na huwag nang pumunta sa Jerusalem. Okay, verse 13. Pero sumagot si Pablo, bakit kayo umiiyak? Pinahihina lamang ninyo ang loob ko. Nakahanda akong magapos at kahit mamatay para sa Panginoon. Amen. Tingnan niyo po itong word na to, mga kapatid. Nakahanda akong magapos at kahit pamamatay para sa Panginoon. Bakit ganoon yung pagnanais ni Apostol Pablo? Yung mga miyembro, yung mga kapatiran na concern sa kanya, Pablo, huwag ka nang tumuloy sa Jerusalem kasi kamatayan ng iyong dadanasin doon, pag-uusig. Pero anong sabi ni Apostol Pablo? Bakit kayo umiiyak? Pinahihina nyo lang ang loob ko. Kahit gapusin ako doon sa Jerusalem at kamatayan yung naghihintay sa akin, susundin ko pa rin ang kalooban ng Panginoon. Why? Kasi yung pagnanasa ni Apostol Pablo, ang Diyos ang nagbigay. Yung pagnanais niya na makasunod sa kalooban ng Panginoon, hindi ang mga kapatiran na nagbigay nun. Ang nagbigay ng pagnanais kay Apostol Pablo, walang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Kaya kapag ang Diyos ang nagbigay sa atin ng pagnanasa, kahit inuusig ka ng sarili mong pamilya, hindi mo iiwan ang kalooban ng Diyos. Kahit may hirap, kahit minsan ay walang pera, maglilingkod ka pa rin. Amen. Si Apostol Pablo, mga kapatid ko sa Panginoon, pinipigilan siya ng mga kapatiran sa Panginoon na huwag nang pumunta sa Jerusalem. Anong ginawa ni Apostol Pablo? Nanatili siya doon sa kalooban ng Panginoon kahit kamatayan ang kanyang daranasin. Amen. Amen, mga kapatid sa Panginoon. Pangalawa, yung tatlong magkakaibigan sa Daniel chapter 3 verse 16 hanggang 18. Ikikwento ko na lamang po para madali yung ating pag-aaral. Sa Daniel chapter 3 verse 16 hanggang 18, di po ba kahit sila ay usikin? No? Sabi nila doon, hindi man kami iligtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong yan. Kahit kaharap nila yung pagsubok, kahit napakatindi nung kanilang battle, nung pag-uusig ng mga panahon nila sa Daniel chapter 3 verse 16 hanggang 18, kahit sobrang nakakatakot sa paningin ng iba yung kakaharapin ng tatlo, ang sinabi ng tatlo, hindi man kami iligtas ng Diyos namin, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong yan. Why? Kasi may sumisigaw sa puso nila, hindi namin iiwanan ng Panginoon kahit may hirap. Hindi namin iiwanan ng Diyos kahit kami ay dumarating sa ganitong sitwasyon. Sunugin man kami ng buhay, hindi pa rin kami aalis sa kalooban ng Panginoon. Hindi namin iiwanan ng Diyos na nagligtas ng aming buhay. Yung pagnanais ng tatlong ito, na kahit napakalaki ng pagsubok na kakaharapin nila, nanatili pa rin silang nakatayo sa kalooban ng Panginoon. Amen, mga kapatid ko sa Panginoon. Nanatili pa rin sila sa kalooban ng Panginoon. Hindi sila umalis. Kasi yung tatlong magkakaibigan, merong sumisigaw at ang nagbigay sa kanila ng pagnanais na manindigan, walang iba kundi ang Diyos. Amen. Nanatili silang tapat, nanatili silang sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Dumarating tayo minsan, mga kapatid, sa panghihina, minsan problema, minsan kawalan. Ako personally, dumarating ako sa mga panghihina, minsan sa kawalan, sa aming pamilya, financially. Dahil ako isang anak ng pastor, hindi kami
sagana sa pinansyal na pangangailangan, madalas kapos, madalas wala. Pero tinuturuan ako ng Panginoon na makapanatili sa kanyang kalooban kahit minsan ay kapos, kahit minsan ay wala. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya yung tatlong ito na magkakaibigan, hindi sila umalis kahit minsan sa kalooban ng Panginoon. Nanatili silang tapat. Nanindigan sila. Amen. Amen, mga kapatid. Pwede po ba nating i-type yung salitang STYA? Stay. No? Stay, manatili. Manatili tayo kahit may pagsubok, may problema. Stay, manatili lang tayo sa kalooban ng Panginoon. Stay in the will of God. Stay in the will of God. Amen. Pangatlong bahagi, na kahit mahirap, hindi siya umalis sa kalooban ng Panginoon. Ito po yung pangatlo, dito po tayo magtatapos. Ang kalalagayan ng Panginoong Yesus. Mga kapatid ko, ito po yung ating pag-aaralan. Ikatlong bahagi, na kahit mahirap yung sitwasyon, hindi siya umalis sa kalooban ng Panginoon. Pangatlo ay ang kalalagayan ng Panginoong Yesus. Sa Lucas chapter 22 verse 41. Lucas chapter 22 verse 41. Lucas chapter 22 verse 21. Ito po yung pangatlo na ating pag-aaralan, na kahit mahirap yung kalalagayan niya, pinili pa rin ng Panginoong Yesus na manatili sa kalooban ng Panginoon. Lucas 22 verse 41. Sabi po dyan, iniwan niya ang mga tagasunod niya. Amen. Sa 41. At lumayo ng kaunti. Pagkatapos lumuhod siya at nanalangin. Okay? 42. Ama, kung maaari ay ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating, ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban niyo. Purihin ang Panginoon. Napakadakila ng ginawa ng Panginoong Yesus. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang kalalagayang ito ay ang Panginoong Yesus ay malapit ng gawin yung ministeryong pagliligtas sa atin. Kasama niya ang mga alagad at lagi siyang nananalangin. Sabi sa 41, lumayo siya ng kaunti at lumuhod at nanalangin sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi nararamdaman ng Panginoong Yesus yung paghihirap. Nararamdaman ng Panginoong Yesus yung matinding paghihirap na darating sa Kanya. Kaya ang ginawa ng Panginoon, lumuhod siya, nanalangin, at ano yung panalangin niya? Ito po, Ama, kung maaari, ilayo niya po sa akin ang sarong ito. Pero may kasunod yun, mga kapatid. Pero kalooban niyo ang masunod. Mga kapatid, ginawa ng Panginoong Yesus na manatili sa kalooban ng Panginoon. Yan ang tularan po natin. At yan yung tularan ni Apostol Pablo, kaya siya nakapanatili. Ang Panginoon hirap na hirap lumuhod. Ang sabi nga doon sa 42, kung ibababa po natin ang basa, yung luha niya ay parang dugo, yung pawis niya ay parang dugo. Sa tindi ng hirap. Mga kapatid, dumanas na po ba tayo ng ganoong paghihirap na yung pawis at luha natin ay parang nagiging dugo na sa sobrang hirap ng sitwasyon? Dumanas na po ba tayo ng ganon?
na parang ayaw mo nang maglingkod, gusto mo nang sumuko sa tindi ng hirap, pero may sumisigaw pa rin sa kalooban mo na kahit napakahirap na sitwasyon, parang gusto mo na sumuko, pero may sumisigaw pa rin sa loob mo, Panginoon, kalooban niyo po ang masunod, mananatili ako sa kalooban niyo. Ang Panginoon, mga kapatid ko sa Panginoon, ano yung sekreto niya? Lagi siyang lumuluhod sa Panginoon. Umaamin na kalooban niyo pa rin ang masunod. Amen. Amen, mga kapatid ko sa Panginoon. Minsan, madaling sabihin na makapanatili tayo sa kalooban ng Panginoon kapag marami kang pera. Kapag marami kang maganda yung sitwasyon mo. Maganda yung way ng trabaho mo. Sumasahod ka ng maayos at pinagpapala ang iyong buong pamilya. Minsan madaling sabihin, Panginoon, susunod ako sa kalooban niyo. Kasi pinagpapala ka, marami kang pinagkukunan ng pinansyal, hindi ka kinakapos. Pero kapag naroroon ka na sa pagiging kapos at hirap, minsan napakahirap nating sabihin, Panginoon, nasa kalooban niyo pa po ba ako? Kalooban niyo pa po ba ito? Minsan nakakapagtanong tayo. Ang kalooban ng Panginoon hindi lang laging sa maganda. Inuulit ko po, ang kalooban ng Panginoon ay hindi lamang po sa magandang sitwasyon. Kahit minsan mahirap ang sitwasyon. Kahit gewang-gewang yung bangka. Dahil sobrang lakas ng alon at hangin. Stay ka lang dun sa bangka. Okay? Stay ka lang sa bangka. Ganon din tayo. Ito, may nag-comment po na isang kapatid natin. No? God is in control on very situation. Amen. God bless po sa inyo, kapatid. No? God is in control on every situation. Kaya manatili tayo sa kalooban ng Panginoon. Katulad ng ginawa ni Jesus. Ito yung dapat nating tularan. Kahit nasa mahirap na sitwasyon ng Panginoon, ang sinabi pa rin ng Panginoon, Lord, kung maaari, ilayo niyo po ang sarong ito, pero ang kalooban niyo po ang masunod, hindi ang kalooban ko. Stay in the will of God. Manatili tayo sa kalooban ng Panginoon kahit sobrang hirap ng kalalagayan, tulad ng ginawa ng Panginoon. Amen. Stay in the will of God. Stay in the will of God. Amen. Ang kalooban ng Panginoon ay hindi lamang sa magagandang sitwasyon. Amen. Napakarami ko nang gustong gawin sa aking personal life. Gusto kong magtrabaho, gusto kong piliin na lang ay magtrabaho. Iwanan yung ministry. Pero may sumisigaw sa kalooban ko na kailangan kong masunod yung kalooban ng Panginoon. Kahit may hirap, kahit minsan iniisip ko yung aking personal na pangangailangan, may sumisigaw sa loob ko at kaisipan, kailangan ko sumunod sa kalooban ng Panginoon. At yun lang ang makagagawa po natin. Kailangan natin sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi kapag nawala tayo sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, mahihirapan po tayo. Amen. Minsan, malilito tayo. Panginoon, bakit ganito nangyayari sa pamilya ko? Kasi nawawala ka na sa daloy ng kalooban ng Panginoon. May iwan po ko sa inyong verse. Pwede niyo pong itype dyan sa comment section. Sa Hebrew chapter 10 verse 36. Kayo na po yung magbasa para po sa atin itong lahat na verse na ito. Pagpulay-bulayin niyo po ngayong umaga hanggang mamayang gabi itong verse na ito. Hindi lang po pala kayo, pati ako. Okay? Hebrew 10:36.
Sabay-sabay po natin pagbulayan ngayong maghapong ito hanggang mamayang gabi. Tingnan niyo po ang gagawin ng Panginoon sa atin ngayong araw na ito. Amen. Tingnan niyo po yung gagawin ng Panginoon ngayong araw na ito. Subukan niyo po ang Panginoon. Hebreo 10:36 yan. Salamat po sa mga nagtatype. Hindi ko na po babasahin. Kayo na po yung mag-meditate nito maghapon. Hebreo 10:36. Amen. Inuulit ko po. Stay in the will of God. 4 na letter lang po, pero napakapisa. At 4 na letter lang po, pero napakaraming nawawala. Maraming nawawala sa kalooban ng Panginoon. Stay. 4 letters, pero maraming nawawala. Amen. Purihin ang Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Ingatan po kayo ng Panginoon saan man kayo naroroon, nagtatrabaho man kayo, nasa ibang bansa. God bless po sa inyong lahat. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, dinadakil at pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan tulad po ng mensahe nyo sa amin ngayong umaga. Lord, manatili kami sa kalooban nyo kahit mahirap yung kalalagayan at sitwasyon. Stay in the will of God. Manatili kami sa kalooban po ninyo. Panginoon, ingatan niyo po ang inyong mga kapatid na nakasubaybay sa pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga. I-bless niyo po sila at patuloy niyo pong samahan ng inyong banal na spirito. At lagi niyo po silang i-remind at magbigay po kayo sa amin ng malalim na pagnanasa para masunod po ang kalooban niyo. Pinupuri at pinapasalamatan po namin kayo, Panginoon. Ngayong umagang ito, ingatan niyo po yung lahat na magtatrabaho, papasok sa school, mga magbabiyahe. Ingatan niyo po kami at ang maghapong ito na pagbubulay-bulay po namin ng inyong salita ay mag-remind sa amin na makapanatili sa kalooban niyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. God bless po sa inyo. Tulad po nung sinabi ko kanina, pagpulay-pulayan po natin yung Hebrews 10 verse 36. Amen. At meron pong kanya-kanyang tugon ng Panginoon sa atin. Meron tayong mga personal na mga pakikipag-ugnay sa Panginoon at naniniwala ako na merong kanya-kanyang tugon ng Panginoon sa atin. Doon sa ating verse na iniwan ko po sa ating lahat. God bless po. Purihin ang Panginoon sa buhay nyo. Magpatuloy po tayong lahat at patuloy na sama-samang magpanalanginan. Kahit nasa ibang bansa tayo, magtulungan tayo sa pananalangin. Amen. Yung mga pastor natin sa ibang bansa, mga kapatiran natin sa ibang lugar, sa ibang panig ng mundong ito, panalangin po natin sila. Amen. Lagi din po natin ipanalangin yung ating mga pastor, district supervisor, mga teachers sa Bible School. Isama po natin sila sa panalangin. Amen. God bless po. To God be all the glory.